Oopsie, oo. Oh gosh, oh gosh. Paano ba to? Ang hirap. Maktol na bulong ni Mayumi habang papasok siya sa elevator na may dala-dalang isang malaking kahon. Mga gamit niya ang laman niyon dahil ngayong araw na siya lilipat sa isa sa kondong naroon. Need a hand? Rinig niyang isang baritonong boses sa kanyang tabi. Nang lingunin niya'y doon pa lamang niya napagtantong napakagwapo ng lalaking lumapit sa kanya. Tumango siya bilang tugon sa tanong nito. Kaya ito na rin ang pumindot sa elevator para magbukas. Ako na ang magdadala niyan. Alok pa nito. Oh no, wag na. Kaya ko naman eh. Pero dahil may angking kakulitan ang binata, ay dali-dali niyang kinuha ang kahon para siya na ang magdala. Hindi na rin umangal pa si Mayumi dahil mabigat naman talaga ang kahon na iyon. Idagdag pa ang isang malaking maleta na dala niya sa gilid. Habang nasa loob ng elevator ang dalawa, ay walang nag-iimikan. Nang makarating naman sila sa kondo ni Mayumi, ay isang tipid na thank you lang ang sinabi ng dalaga at pumasok na. Medyo nanibago naman ang binata dahil sa lahat ng babaeng nakakasalubong niya ay nakikipag-usap talaga sa kanya. Pero ang babaeng nakasabayan niya sa elevator kanina ay dadma lang ang kagwapuhan niya. I can't believe she ignored me. Natatawa ngunit naiinis ring wika ng binata sa sarili. Ngunit hindi lamang iyon ang una at huli nilang pagkikita. Dahil nakatatlong beses na silang nakakasabay sa elevator. Dahil naghahakot ang dalaga ng mga gamit. Pero nanatili pa rin itong walang imik sa kanya. Kaya doon na mas lalong naentrega ang binata kay Mayumi. Ngunit ganoon rin naman ang dalaga. Pansin na pansin niya ang kagwapuhang taglay ng binatang laging nakikita. Pero hindi lamang niya ipinapahalata dahil nahihiya siya. Nang matapos na rin ang paghahakot niya ng gamit at ang pag-aayos niya sa kondo, ay agad niyang inimbita ang kaibigang si Erica na pumunta sa kondong bago niyang nilipatan. Oh my! Beshi, bonggang-bongga ang kondo na to for you ah. Mas malapit lang din sa pinagtatrabahuan mo. Saad ni Erica. Oh yeah, kaya nga eh. Finally, Bes, masasabi ko na rin na ito na ang simula ng bago kong buhay. This is it. Exactly. And because that, Beshi, guess what? May dala akong, Kinuha nito ang dalang bag at binuksan. Sabay pa silang napatili nang ilabas ni Erica ang wine na dala nito. Oh my, how did you? Diba bawal dito yan? Nasabi ko na yan sa iyo, Besh. Natutuwa ngunit nabibigla ring usal ni Mayumi dito. Oo nga eh. Oh my gosh, struggle is very real dito, Besh. Pero syempre, hindi naman pwedeng hindi natin i-celebrate ang new success and new job mo, no? Kaya nagdrama lang ako ng slide sa guard at kinagat niya naman. Alam mo na, best actress ang best friend mo. Gaga ka talaga. O siya, halika na dito. Gawa na lang natin ang paraan. Kung paano natin yan may lalabas mamaya. Alright, let's celebrate. Masayang usal pa ni Mayumi at dinala na ang wine sa kitchen area niya. 2 araw pa lang siya sa bago niyang kondo dahil kakalipat lamang niya. Natanggap kasi siya sa kumpanyang noon pa man ay pangarap niya ng doon makapagtrabaho. Kaya walang mapagsidlan ang sayang nadarama ng dalaga. Pumunta siya sa may kitchen area para sana'y ihanda na ang dala ng kaibigan. Nang mapagtanto niyang tila may kulang. Oh, BFF? What?
Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Buksan mo na yan para naman masimulan na natin ang celebration. Oh, Besh, parang may kulang eh. Ha? Kulang? Anong kulang? Aha, alam ko na. Boys ang kulang. Okay then, I'll call Tom. Pero paano ka? Sino ang magiging kaparis mo? May bahid ng panunukso sa boses na Erika. Kaya doon na napairap si Mayumi. Ano ka ba? Call Tom if you want. Pero huwag mo na akong idamay. Nasa isip ko lang kasi, paano natin maiinom tong wine? Wala akong wine opener dito. Oh no, nakalimutan ko ring dalhin ang wine opener sa bahay, Besh. Okay, teka muna at tatawagan ko si Tom. If available siya, pwede ko yung iutos sa kanya. Iyon naman ang ginawa ni Erika. Pero nang sagutin nito ang linya, ay doon na sila mas napairap. Nang malamang hindi makakapunta ang nobyo ni Erika dahil may importante itong inaasikaso. Negative, Bes. Hahabol na lang daw siya pero mamaya pa. So anong gagawin natin? Hindi naman yata magiging kompleto ang celebration na to kung walang wine. Okay, ang mabuti pa, ihahanda ko na lang itong foods at ikaw na rin ang maghanda kung anong movie ang panunuorin natin. Tumango naman agad ang kaibigan at nagkanya-kanya na sila ng ginagawa. Nang matapos si Mayumi, ay nagpaalam muna siya kay Erika na susubukan niyang manghiram ng wine opener sa katabing kwarto na tinanguan naman nito. 2 kwarto na ang kinatok ni Mayumi pero walang sumasagot. 1 pagkatok at 1 kwarto na lang ang balak niyang puntahan at babalik na siya sa kwarto niya. Di naman siya nabigo sa pangatlong kwarto dahil pinagbuksan siya agad nito. Ngunit bukod sa gwapong mukha ng may-ari ng room na iyon, ay nabaling agad ang mga mata ni Mayumi sa mga pandisal nito sa tiyan. Wala kasi itong pang-itaas na damit at nakapantalon lamang ito na hindi pa nasi-zipper. Agad na palunok si Mayumi nang makitang hindi lang magmula sa dibdib nito ang balahibo, kundi pati na rin sa ibabang bahagi ng pagkalalaki nito. Yes? Tinig ng binata na siyang nagpabalik sa kanyang ulirat. Pwede mo ba akong buksan? May wine opener ka ba dyan? Hihiram lang sana ako eh. Don't worry, ibabalik ko agad. Nasa tapat na room lang naman ako. Hindi agad siya nakakuha ng sagot mula sa binata. Pero kitang-kita niya ang pilyong pagngisi nito na siyang ikinalunok niyang muli. Yes, I do have wine opener here. Can you get it? Huh? Ako? Bakit ako? Because I told you so. Binigyan ng espasyo ng binata ang dalaga para makapasok sa kanyang silid. Hindi malaman ni Mayumi kung ano ang nag-udyok sa kanya para sumunod sa sinabi nito at pumasok sa loob. Malaki at manly ang ambience ng kondo nito. Mapaghahalataan talaga na lalaki ang may-ari. Dumiretso siya sa kitchen area at doon kinuha ang wine opener. Nangakmang babalik na ay nakaharang na ang matigas na katawan ng binata sa kanya. What are you doing? Ipapahira mo ba to o hindi? Kung hindi, ibabalik ko na lang. Nauutal pang saad ni Mayumi. Oh yeah, ipapahiram syempre. But miss, don't you know, naistorbo mo ang wild scene ko dito? Doon na nakita ni Mayumi ang malaking screen ng TV na nakapost. Nanlaki ang dalawa niyang mata nang malaman kung ano ang pinapanood nito. Oh my gosh, nanunood ka ng... Yup,
And what's wrong with that? Well, ginawa yan for entertainment. What? At nai-entertain ka talaga sa mga ganyan? Kaya pala nakalimutan mong mag-zipper? Well, what now? Don't tell me hindi ka nai-entertain sa mga ganyan. Of course not! Really? Hindi ka ever nanood ng mga ganyan? Napalunok muli si Mayumi. Nahihiya siyang aminin dito na hindi na siya inosente sa mga ganoong palabas. Oh, hindi ka nakapagsalita dyan. Meaning, nanunood ka rin ng ganyan, right? Bakit hindi natin gawing actual? You and me? Ano? Oh my gosh, wine opener lang ang hiramin ko. Kung ayaw mo, edi wag. Isaksak mo sa baga mo yan. Aalis na ako. Hindi naman nagpatinag ang binata at sinalubong pa ng tingin ang dalaga. Hinapit niya ang bewang nitong napakanipis at muling umisi ng pilyo. Hey, would you mind? Hindi mawari ni Mayumi kung bakit natutukso siya kahit sa simpleng pagbitaw lang nito ng salita. Kaya naman, nang mga sandaling iyon ay handa na siyang gawin ang kung anong gusto nito. Unti-unting lumalapit ang mukha ng binata sa mukha ni Mayumi. Otomatikong napapikit naman ang dalaga at ilang sandali lang ay ramdam niya na ang labi nito na dumampi sa labi niya. Ramdam ni Mayumi ang bulta-bultahing kuryente na dumadalaw sa kanyang sistema. Hindi iyon ang first kiss niya dahil minsan na siyang nagkaroon ng nobyo. Pero kakaiba ang halik na iyon na parabang nangaakit. Bumaba ang halik ni Cyrus sa leeg ni Mayumi at walang pagdadalawang isip iyong nilagyan ng pulang marka. Ang mga kamay naman nilang pareho ay tila may sari-sariling utak din dahil kusa na itong gumagalaw at tinatanggal ang kanilang mga suot. Nakapokus ang kamay ni Cyrus sa pagtanggal ng shirt at bra ni Mayumi, habang ang dalaga na may tuluyan ng ipinasok ang kamay sa ilalim ng pantalon ni Cyrus. Kinapa at ginising niya ang natutulog nitong alaga. At ngayon, galit na. Pinaglaruan niya iyon gamit ang kanyang kamay. Huli nang napagtanto ng dalaga na wala na siyang suot maliban sa itim niyang underwear na nagsisilbing takip ng kanyang matambok na Maria. Oh wow, these two apples are so perfect. Gosh, kasyang-kasya sa dalawang palad ko. Pilyong saad nito habang nakatingin sa kanyang dibdib na wala ng takip. Ngunit, imbis na tuldukan ni Mayumi ang eksenang iyon, ay hinawakan niya pa ang ulo ni Cyrus at pinalapit sa kanyang dibdib. Hindi naman nagdalawang isip ang binata na angkinin ito agad, dahilan para mapaungol si Mayumi. Mahina namang kinagat-kagat ng binata ang mamula-mula niyang bilog sa gitna. At ilang sandali pa'y kinarga na siya nito at inihiga sa kama. Nasa ilalim ni Cyrus si Mayumi nakapwesto at doon niya na tinanggal ang kanyang pantalon. Umandar naman ang kapilyahan ng dalaga at dinampot niya agad ang matambok at maugat nitong alaga. At pinaglaruan ito. Okay, I'm done playing. Let's do it. Ready na ang Maria ko. Oh, so you called that Maria, huh? Sure ka bang ready ka na? Tumango si Mayumi, kaya doon na sila nagseryoso. At dahan-dahang ipinasok ni Cyrus ang maugat niyang alaga sa pagkababae ni Mayumi. Noong unay, nahirapan pa siya sa pagpasok dahil medyo masikip ang kuweba ng dalaga. Bukod doon ay napapaaray din si Mayumi
sa sakit ng unang pag-iisa ng kanilang katawan. Are you okay? Masakit pa ba? Yeah. Pero okay lang. Just be gentle. It's my first. Okay, I'll be gentle. Pero later on, I'll give my best para naman masatisfy ka. Iyon na nga ang ginawa ni Cyrus. Kaya kalaunan ay magkahalong sakit at sarap na ang kanyang nadarama. Nang matapos sila at maabot na nila ang sukdulan, ay doon na sila parihas na pahiga at pawisan habang hinahabol ang sariling hininga. Wait, virgin ka pa? Sa lahat ng babaeng naikama ko, ikaw pa lang ang virgin. Saad pa ni Cyrus dito? Yeah. Wait, what? Sa lahat ng babae? Bakit? Ilang babae na ba ang dinala mo dito sa kondo mo? Well, dito? Oh no, wala syempre. Ikaw pa lang ang pinapasok ko dito. Kakalipat ko lang din, 3 weeks ago. Mas pinili ko dito para di ko matuntun ng isang babaeng naikama ko. She's so crazy and annoying. What? Annoying? Ganun na ba talaga sa inyo yun? Pagkatapos niyong gamitin ng isang babae, babaliwalain niyo na? Oh no, correction miss. Sila ang kusang lumalapit sa akin at sila ang nagpapakita ng motibo. Ang palay na mismo ang lumalapit sa manok. Kaya tinuka ko na. Besides, bago pa man may mangyari sa amin ng mga kasiping ko, aware na sila na sex lang ang lahat. It's all about lust, nothing else. Natahimik si Mayumi. Sa isip niya'y mali yata na isinuko niya ang sarili sa binata. Hindi niya lubos na aakalain na matutukso siya at maibibigay niya ang sarili sa lalaking ni pangalan ay hindi niya alam. Oh, natahimik ka dyan. Are you okay? Oh no, wala. Malamig niyang tugon at bumangon na para isa-isang damputin ang nagkalat na damit at isuot. Sinundan naman siya ni Cyrus at nagsuot na rin ng pangilalim na damit at pantalon. Aalis ka na? Obvious ba? Yeah, wala na akong gagawin dito. Matapos magbihis ay inayos na muna ni Mayumi ang sarili. Inaamin niyang hirap siyang makatayo o maski humakbang dahil pakiramdam niya'y umabot hanggang pantog niya ang ahas ni Cyrus kanina. Pero kailangan niya iyong labanan para makaalis. At nang nasa may pinto na siya'y natigil siya sa paghakbang nang magsalita muli ang binata. Hey, nakalimutan mo yata ang wine opener na hihiramin mo. Lumingaw naman si Mayumi at kinuha iyon sa kamay ng binata. At sa muli, nagsalita pa ito. I'm Cyrus, and you are? Pero hindi na iyon sinagot pa ni Mayumi at nagpatuloy na sa paglabas. Sa isip niya'y bakit niya pa ipapaalam dito ang pangalan niya ngayong wala naman itong pake kung sino ang maikama nito? Kalibugan lamang ang lahat at wala ng iba pa. Samantalang si Cyrus na may tahimik lamang din na sinundan ng tingin ang dalaga na nooy papasok na sa room nito. Pagpasok ni Mayumi ay nakita niyang naroon na si Tam, ang boyfriend ni Erica, sa loob ng kondo niya habang umiinom ng wine. Oh my gosh, Bes, saan ka galing? Ang tagal mo ah. Itinaas naman agad ni Mayumi ang dalang wine opener bilang sagot. Naku Bes, late ka na. Dumating na lang si Tam at lahat, wala ka pa rin. Alam mo, mag-iisang oras kang wala. So, binuksan na namin ang wine at patapos na rin itong pinapanood naming palabas. Saan ka ba kasi galing? Binili mo ba yan? Oh no, hiniram.
Well, saan ka nang hiram? Sa planet Mars? Sa Pluto? Bes, dyan lang sa katabing kwarto. What? Dyan lang? Naabutan ka ng 1 oras? Ang dami mong tanong Okay, sige na. Mamili ka na lang ulit ng palabas dyan na pwede nating panoorin. Basta huwag kayo masyadong labing-labing. Nakakaimbyerna. Pag-iba niya sa usapan. Natapos ang selebrasyon nila at sabay nang umuwi si Tom at Erica. Naiwang mag-isa si Mayumi sa kondo niya at hindi pa rin mawala sa isipan niya ang nangyari kanina. Para bang tinatawag ng kanyang laman ang presensya ng binata. Kaya hindi siya nakatanggi dito. Nangyari patuloy ang hindi dapat nangyari. Kinabukasan ay ramdam pa rin ni Mayumi ang sakit ng ibabang parte ng kanyang pagkababae. Pero nilabanan niya yon para makapasok siya sa trabaho. Pagdating niya naman kinagabihan sa kondo, matapos ang ilang oras niya sa opisina, ay una niyang napansin ang wine opener na nasa kitchen niya. Agad niyang nasapo ang ulo nang maalalang hindi niya pa pala na isasauli iyon kay Cyrus. Nagbihis naman muna siya bago lakas loob na lumabas sa kwarto para isauli ang wine opener. Plano niyang katukin lang ang pinto ni Cyrus at iiwanan ang wine opener sa ibaba ng pinto nito. Saka tatakbo agad. Pero tila nag-fail pa ang plano niya. Nang saktong paglabas niya'y ang paglabas din ni Cyrus sa kwarto nito. Nagsalubong ang kanilang mga tingin kaya dinaig pa ni Mayumi ang yelo na natutunaw na sa kinatatayuan. Yes? Paunang saad ng binata. Yung wine opener mo, isasauli ko na. Don't worry, di ko naman nagamit yan. Nakalimutan ko lang ibalik kahapon. Okay, here. Sabay abot dito. Okay. Tanging saad naman ng binata at pumasok na sa kwarto nito. Medyo nanibago pa si Mayumi dahil malamig ang naging tugon ni Cyrus sa kanya. Hindi kagaya dati na sobrang pilyo nito. Well, sino ka nga ba naman? Galing na nga mismo sa bibig niya, diba? Kalibugan lang ang lahat. No other meaning. Naiirita niyang bulong sa sarili. Habang si Cyrus naman ay hindi maiwasang mapangiti habang hawak-hawak ang wine opener na naging daan pa para makilala niya ang dalagang si Mayumi. Inaamin niyang magmula nang makilala at may mangyari sa kanila ng dalaga ay hindi na ito nawala sa isipan niya. Bagay na bago sa kanyang sistema. Dahil noon, kapag may naikakama siya'y parang baliwala lamang sa kanya. Pero iba si Mayumi. Marahil, berhen pa ito ng angkinin niya. Kaya ganoon na lamang siya ka-attracted dito. 9:00 ng gabi ay hindi pa rin makatulog si Cyrus. Kaya naman, naisipan niyang manood na naman ng palabas na para sa kanya'y ginawa para sa entertainment. Pero hindi pa man siya nakakailang minuto sa panunood ay sumagi na sa isip niya si Mayumi. Ayaw niya sa naiisip kaya agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ang babaeng noon pa man ay patay na sa kanya. Ito din ang babaeng dahilan kung bakit lumipat siya ng kondo dahil hindi siya nito tinatantanan. Hello? Oh my gosh, Cyrus? Totoo ba to? Ikaw ba talaga to? Yes, Lara. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. I need your body. Oh yeah, sure. No problem, babe. Nandito lang ako sa bahay. Dating address. Okay then, see ya. Papainitin ko ang gabi mo. Pinatay na ni Cyrus ang linya at dali-dali nang umalis para puntahan si Lara.
Pagdating ay sinunggaban naman agad siya ng halik nito. See, I told you. Hahanap-hanapin mo rin ako. Saan pa ni Lara? Nag-cooperate naman si Cyrus sa gusto nitong mangyari. At nang dahan-dahan ng hinuhubad ng dalaga ang mga suot, ay doon niya na ito pinatigil. Wait, stop. What's wrong, baby? Isuot mo ulit ang mga damit mo. This is wrong. What do you mean wrong? Pero nagawa na natin to ng 2 beses, right? Aminin mo, sa lahat ng nakasama mo sa kama, ako ang pinakamasarap. Hindi mo naman ako babalik-balikan kung hindi, diba? Lara, alam mo na walang deep meaning itong ginagawa natin, right? I hope it's clear. Oh yeah, very clear, babe. May problema ba? Wala naman. Gusto ko lang talagang ipaalam sa'yo na kung ano man ang ginagawa natin, wala lang to. Tawag lang ng laman. I'm not committed to you and you're not committed to me. Oo nga, bakit ba? Akala ko ba nandito ka para painitin natin parihas ang mga gabi natin? What's wrong with you? You know what, Lara? I want to end our connection tonight. If you want, papaligayahin kita ngayong gabi at ikaw rin sa akin. Pero pagkatapos ng gabing to, wala na. Hindi na ako tatawag sa iyo. Hindi ka na rin tatawag sa akin. At tatantanan mo na ako. Natahimik si Lara at saglit na napaismid. You know what? Kilalang kilala kita, Cyrus. Hindi mo sasabihin ang lahat ng to kung wala kang ibang natitipuhan. Nakahanap ka na ba ng mas masarap sa akin sa kama? Who is she? It's none of your business, Lara. At hindi siya basta-bastang babae lang. Kakaiba siya. What? Kakaiba? Ha! New word. Ano bang pinagkaiba niya sa amin? I mean sa akin? I said it's none of your business. Okay, simulan na natin to para matapos na. Iyon naman ang ginawa nila. Pero habang may nangyayari sa kanilang dalawa ni Lara, ay nakay Mayumi pa rin ang isip ni Cyrus. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon na lang ang epekto ng dalaga sa kanya. Para na siyang mababaliw na umabot na sa puntong kahit saang sulok sa loob ng kondo niya ay nakikita niya ang imahe nito. Nang matapos na sila, ay muli niyang ipinaalala kay Lara na tapos na ang business nila sa kama. Dali-dali na ring umuwi si Cyrus sa kondo niya. At pagdating sa unit, ay sakto ring paglabas ni Mayumi sa unit naman nito. Where are you going? It's late. Panimula niya dito. Oh, sa baba lang. Hindi kasi ako makatulog eh. Magkakape lang ako. Hindi ka makatulog? Tapos magkakape ka? Hindi ba't mas lalo kang hindi makakatulog niyan? Oh, iba kasi ako. Walang epekto ang kape sa akin. Baligtad. Kapag nakakainom ako ng kape at medyo nainitan ng tiyan ko, madali lang akong nakakatulog. Hindi alam ni Cyrus, pero kakaiba ang impact ng sinabi ng dalaga na kapag nainitan siya. Kaya sa walang ano-ano'y, lumapit na siya ng kusa dito at hinagkan ito ng mariin. Napatugo na rin si Mayumi dahil ang totoo'y iyon naman talaga ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakakatulog. Si Cyrus ang dahilan kung bakit hirap siyang dalawin ng antok. Hinahanap ng sistema niya ang amoy nito, mga pinong haplos at ang kanyang halik. Hindi na nga niya namalayan na nakapasok na pala sila sa kondo ni Mayumi at unti-unti na ring natatanggal ang kanilang mga saplot. At sa muli, nanaig ang kakaibang init ng kanilang katawan at sa pangalawang beses ay muli na naman nilang inangkin ang isa't isa. Nang matapos sila'y nagsilbing una ni Mayumi ang bisig ni Cyrus at doon na nakatulog. Maging ang binata ay nakatulog na rin
matapos ang madugong gyera nila sa kama. Kinabukasan, nagising si Mayumi nang may mga kamay na kumakalabit sa kanya. At nang magmulat siya'y doon na ng laki ang kanyang dalawang mata nang mapagtantong si Erica ang naroon habang tinatakpan ang sariling bibig. Katabi pa ni Mayumi si Cyrus at tulog na tulog pa ito. Hubot-hubad din siya at tanging ang makapal na kumot lang ang nagtatakip sa kanilang mga katawan. Sinenyasan niya ang kaibigan na umalis muna para siya'y makapagbihis. At pagkatapos ay sa kaniya lang muling nilapitan ito. Huy, Beshi, para akong naging tuod sa kinatatayuan ko kanina ah. Sino ba yung gwapo na yun? Oh my gosh, ang hot niya. Idagdag pa ang babuhok niyang dibdib. Diyos ko, para akong mahihimatay. Saan ni Erica? Huy, maghunos dili ka nga. May tam ka na, you know. Isa pa, bakit ka ba nandito? Anong ginagawa mo dito? Haler, nakalimutan mo yatang may usapan tayo ngayon na pumunta sa boutique, hindi ba? Well, mukhang nakalimutan mo nga dahil doon sa katabi mong hati. Pero Beshi, alam mo, nakakabigla ka. Sino yun? Tsaka, may labanan bang nangyari sa inyo kagabi? Ngunit, hindi pa man nakakasagot si Mayumi, ay ang paglabas na rin ni Cyrus, na nooy nakapagbihis na. Nilapitan nito ang dalaga at hinalikan sa noo bago nagpaalam. Gulat na gulat si Mayumi habang si Erica ay sinundan pa ng tingin si Cyrus palabas hanggang sa makapasok ito sa room nito. Uy, nagkakaluka ka. Nasa tapat lang pala siya? Bakit di mo pinakilala? Naku, Besh, kakakilala ko lang din sa kanya. Actually, siya ang hinihiram ko ng wine opener. What? Ibig sabihin? Kaya ka natagalan dahil may labanan pang nangyari? Nasuko mo na ang bataan? Iya. Pero simula nun, hindi na siya mawala sa isip ko, Besh eh. Ewan ko ba? May kakaiba sa kanya eh. Tsa, kakaiba? O baka naman malaki ang kanya kaya di mo malimutan ang sarap. Panunukso nito na ikinatawa na lamang din ni Mayumi. Hanggang sa nasundan at nasundan pa nga ang nangyari sa dalawa. Minsay sa lugar ni Cyrus nagaganap ang madugong tagpuan. Minsay sa lugar naman ni Mayumi. Bukod doon ay araw-araw na ring nakakatanggap ng bulaklak ang dalaga. At kung minsay, pagkain na sinasadya pang ipa-deliver sa kanya. Kapag wala naman si Cyrus sa kondo nito, ay hindi pumapalya ang binata. Natawagan siya. Dahilan para unti-unti na ring mahulog ang loob niya dito. Hanggang isang gabi, nang sa muli ay may nangyari na naman sa kanila, ay doon na natanong ni Mayumi kung ano nga ba ang plano ni Cyrus patungkol sa kanila. Ano nga ba tayo, Cyrus? Katulad rin ba ako ng ibang mga babaeng naikama mo? Nope. Actually, simula nang makilala kita, binago mo ako. Tinapos ko na ang lahat ng connection ko sa iba't ibang mga babae. I like you, Mayumi. I mean, I love you. At kakaiba ang ibinibigay mong saya sa akin. Naiinis nga ako sa tuwing may business trip ako eh. Kasi ayokong hindi ka makita sa isang araw. Don't you know, ang kondong ito, dapat taguan ko lang to eh. Sa mga babaeng ayaw akong tantanan, especially Lara. Pero dito na ako namamalagi. Ni hindi na nga ako nakakauwi sa mansyon eh, because of you. Seryoso ako sa iyo, Mayumi. Oo, bago rin sa akin tong ganito. Kasi noon, ang paniniwala ko, it's all about lust. Pero binago mo ang lahat ngayon. At hindi ako papayag
na mauuwi lang sa wala ang lahat. Ayaw ko nang mawala ka pa. Mahabang pag-amin ni Cyrus sa dalaga. What? So, anong ibig mong sabihin? Mayumi, gusto kitang pakasalan. Kinikilig ang dalaga, pero nagawa niya pa ring matawa sa sinabi nito. Pakakasalan mo ako? Simpleng panliligaw nga lang di mo magawa. Well, hindi na rin ako magtataka patungkol dyan. Dahil hindi ka naman talaga sanay, diba? Hindi mo alam kung paano manligaw. Iyon ang mga salitang hindi mawala sa sistema ni Cyrus. Kaya naman, lahat na yata ng research kung ano ang dapat gawin para manligaw ay ginawa niya na. Nagpatulong na rin siya sa mga kaibigan niya na tinawanan lang siya. Ano ba kasi nakakatawa? I'm serious. Naiirita niyang wika. Kasi man, napaka-unexpected nito. Ang isang Cyrus Joaquin Agustin, manliligaw ng isang babae. What happened? Nalason ka ba? May nakain ka bang kakaiba? Tawa pa rin ni Anton. Oy, Anton, wag mo nang tripan itong kaibigan natin. Bakit? Ikaw rin naman binago ka rin ni Cheska. Unexpected din yung sayo, man. Sabat naman ni Clint. Well, yeah, may point ka rin naman, Clint. Nagbabago talaga ang isang tao kapag natamaan na ng pana ni Cupido. At mukhang natamaan na nga itong si Cyrus Okay bro, tell us, who's this lucky girl? Come on Anton. Hindi siya lucky sa akin. Ako ang lucky sa kanya. Hala, patay na. Tinamaan na nga at mukhang madiin pa. Tawa pa rin ang mga ito. Pero sa huli ay tinuruan pa rin nila ang kaibigan kung ano ang mga dapat na gawin para ligawan ang isang babae. Sinunod naman ni Cyrus ang payo ni Anton at Clint at sinimula na rin ang panliligaw kay Mayumi. Natutuwa naman ang dalaga dahil alam niyang kahit nangangapa pa ito ay sincero naman ito sa panliligaw sa kanya. Gusto kong malaman mo na seryosong seryoso ako sa iyo, Mayumi. Hindi na to tungkol sa nangyayari sa atin sa kama. It's love. Mahal kita. At ikaw lang ang babaeng nakikita kong makakasama sa habang buhay. Mahal din kita, Cyrus. Mahal mo na din ako? Of course. Hindi ko naman hayaang maulit at maulit pa ang nangyari sa atin, di ba? Kung hindi kita mahal, parang ako ang unang na-develop sa ating dalawa Pagkasabi nga nooy, doon na siniil ng halik ni Cyrus ang malambot na labi ni Mayumi. 1 buwan lang ang itinagal ng panliligaw ni Cyrus sa dalaga at naging sila na. Madalas na rin silang lumalabas at nagde-date tuwing sinusundo ni Cyrus ang nobya sa pinagtatrabahuan nito. Ngunit isang gabi, habang palabas na ng restaurant ang magkasintahan, dahil tapos na ang kanilang dinner date, ay nakasalubong nilang pareho si Lara. Nabaling naman agad ang paningin ni Cyrus sa tiyan nito na mapaghahalata ang buntis. Kaya doon na siya nakadama ng kakaibang kaba. Oh, hello! What an unexpected encounter! Is this your new toy, Cyrus? Saan ni Lara? What are you talking about? Sia! Oh, what do you call her pala? Bedmate? Bed babe? Or parausan? Lara, stop it. She's my girlfriend. Oh, wow! That's new. Ang isang Cyrus Joaquin Agustin, my girlfriend na? Well, she's pretty and sexy naman. No wonder. And oh, I'm Lara by the way. Minsan ko na ring pinainit ang gabi nitong boy. Hindi na nga natapos ang pagpapakilala ni Lara kay Mayumi. Nang hilahin na siya palayo ni Cyrus.
Hey, Cyrus, ano ba? Get off of me. Dahan-dahan naman. I'm pregnant, you know. Saway nito sa binata. Pwede ba? Hindi mo na kailangang sabihin sa girlfriend ko yan. And please, manahimik ka na. Huling wika nito at iniwan na si Lara. Binalikan niya si Mayumi at sumakay na sila sa kotse pauwi sa kondo nila pareho. Tahimik lang sa buong biyahe si Mayumi at maski sa elevator ay ganoon din. Nagsalita lang din si Cyrus nang nasa tapat na siya sa room ng nobya. Babe, are you okay? Iniisip mo ba ang sinabi kanina ni Lara? I'm really sorry. Pero alam mo naman kung ano ang gawain ko dati, diba? And I wish I met you earlier para di ko na nagawa yun. Babe, hindi iyon ang nasa isip ko. Then what is it? Mumuntong hininga muna si Mayumi bago muling nagsalita. She's pregnant. What if? What if sa'yo yung... What if sa akin yung baby? Iyan ba ang gusto mong sabihin, babe? Yes, Cyrus. Hindi naman malabo yun, diba? I mean, may nangyari sa inyo dati. Babe, that was before. Ilang buwan na ba tayo, ha? Kung buntis man siya, I'm sure di sa akin yun. Well, paano ka nakakasiguro, babe? Did you even ask her? Siguro hindi niya rin sinabi sa'yo. Dahil wala ring assurance na panindigan mo siya. Kilala ka niya, right? Babe, sure ako. Then ask her. Okay, anong gusto mo? Tawagan ko siya? I'll call her now. No, gusto ko personal. Puntahan natin siya bukas. Natin? Yeah, kasama ako. Para di ka makapaglihim. Gusto ko ring malaman ang totoo. Okay, good night. Pumasok na si Mayumi sa kanyang kwarto at di na nagpapigil. May tiwala naman siya kay Cyrus, pero hindi niya lang maatim isipin na baka nga anak nito ang ipinagbubuntis niya. Gayong may nangyari sa kanila ng babaeng iyon. Dahil nga nooy, hirap makatulog si Mayumi, kaya tinawagan niya ang kaibigang si Erika para sabihin dito ang lahat. Oh my gosh! Besh, huwag ka na munang mag-overthink dyan, okay? Pero Besh, paano kung siya ang ama? Well, bukas mo pa lang naman malalaman eh. Okay, matulog ka na muna. Matulog na muna tayo. Basta, magtiwala ka lang sa boyfriend mo. Nagbago nga iyan dahil sa'yo eh. Pinilit ni Mayumi na makatulog at madaling araw na nga siya dinalaw ng antok. Kinabukasan ay sabay silang nagtungo sa bahay ni Lara. Kabado man pero nais ng dalaga na malaman ang totoo para naman makampante siya. Pinagbuksan naman sila agad ni Lara na nooy gulat na gulat pa sa nakikita. Oh, hi. Come on in. Anong gusto niyong kainin o inumin? Oh no need. Saglit lang kami dito, Lara. Oh, okay. That's not new. So, anong pakay mo sa akin, Cyrus? Or should I say, anong pakay niyo sa akin? Ngunit si Mayumi na ang nagsalita. You're pregnant. Si Cyrus pa nga ma? Ilang minutong katahimikan ang namutawi sa buong kabahayan. Hanggang sa mapahalakak ng sobrang lakas si Lara. Oh, so iyan ang pinunta niyo dito? Bothered ba kayo? Ha? My gosh, nagbago ka na nga talaga, Cyrus. Such a lucky girl. Okay, back to your silly question. Kung si Cyrus bang ama nitong dinadala ko? Yes, I wish. Pero sadly, hindi siya. Sa sinabing iyon ni Lara, ay doon pa lang nakahinga ng maluwag si Mayumi. Nope, hindi siya ang ama nitong baby ko. And also, you don't need to know kung sino ang ama. Enough nang nalaman niyo na walang pananagutan sa akin si Cyrus.
Okay, now that you got the answer, pwede na kayong umalis. Iyon na nga ang ginawa nila at nagpaalam na kay Lara. Sakay sa kotse ni Cyrus ay doon na niyakap ni Mayumi ang nobyo. I'm sorry, nag-aalala lang naman kasi ako eh. Pero hindi ibig sabihin nun na nawala na akong tiwala sa iyo. Mahal kita at pinagkakatiwalaan kita. Naiiyak niyang sabi dito. Hey, it's okay babe. Alam ko naman yun at gets ko ang punto mo kung bakit gusto mong alamin ang tungkol dun. You know what? Hindi ko man mabago ang nakaraan ko. But I promise you this. Simula na naging tayo at pumasok ka sa buhay ko, ginagawa ko na ang lahat para maging better na Cyrus. Mahal na mahal kita at ayaw kong mawala ka pa. Mahal na mahal din kita, babe. Sobra. At nang mga sandaling iyon, ay si Mayumi na mismo ang gumawa ng first move at hinalikan si Cyrus sa labi. Di naglaon ay ipinakilala na rin ni Cyrus ang nobya sa mga magulang niya at naging mas masaya pa. Dumaan din ng ilang pangbuwan ay nagpropose na rin ng kasal dito ang binata na sinagot naman ni Mayumi ng napakatamis na yes. Ikinasal sila agad at nag-honeymoon sa Paris. Pagbalik nila sa Pilipinas ay doon pa lamang nila natanggap ang regalo ng mga magulang ni Cyrus na house and lot. Naku, ang laki ng bahay natin, babe. At dito natin buuin ang pamilya natin. Saan ni Mayumi? You mean malaking pamilya? Di naman ako papayag na isa lang, no? Dapat 5. Ikaw talaga. Kung makapag-demand ka dyan, akala mo madali lang manganak ha? Pero, pag-iisipan natin yan. Bakit pa pag-iisipan? Gawin na natin ngayon. Pinangko ni Cyrus ang asawa, papasok sa kanilang kwarto. At doon planong simulan ang step by step na paggawa ng perfect panganay. At tulad na rin ng pangarap nila, isang malaking pamilya nga ang nabuo na may 5 miyembro. Si Cyrus, Mayumi at ang 3 nilang bulingit na sina Athena, Kathleya at Nathan. The end. Alright mga kaibigan, another beautiful story. Ang ganda. I hope you enjoy. If you do, please like, comment, share, and subscribe. Thank you to my co-author, Regine. Alright, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.